Hello mga ka-farmers, ayan ang aming punlang palay na dapat itatanim na talaga namin yan sa Lunes, kaso ayan hanggang ngayon wala pang ulan. Tingnan nyo naman yung tataniman namin sa Lunes, walang katubig-tubig. Ayan yan. Yan ang tataniman namin by Monday. Yan. Saan ang tubig dyan? Kaya yan, yan. Ito ang punla namin hanggang doon ang tataniman pero walang tubig. Paano mangyayari yan? Ayan, doon. Ayan. Pero yung may tubig kami sa impounding, ibababa namin bukas. Hindi sapat ang tubig para sa kabuuhan kong taniman. Kaya dito lang ang mataniman sa Lunes, ito lang black na ito hanggang doon pababa. Yan lang ang mataniman. Sayang yung punla ko. Dapat yung punlang palay na ito is sa lahat na yan, sa buong kataniman ko na yan, pero walang ang tubig at walang ulan, walang tubig, kaya yung iba kong area hindi pa naararo dahil walang tubig. Tapos ayun, ito lang area na ito ang mataniman sa Monday. Ito lang. Paano kayo mangyayari nitong punlang palay namin na ganito? Baka abutin naman to ng 1 buwan bago matanim. Kung kailan magkaroon ng ulan, tsaka kami makapagpatanim. Di ba? Nakakahinayang, gumastos na kami, tas walang kasiguraduan kung makatanim pa kami. Kaya, hindi ko alam kung ang hirap talaga na magsasaka dito sa Pinas Lalo na dito sa amin na nasahod naasa lang kami sa sahod ng ulan, tubig ulan. Pag ganito, walang ulan, siguradong masasayang naman ang gastos namin sa pagpa-araro niyan, tapos pagpunlang palay. Tapos walang ulan. Ayan, abuti naman yan ng 1 buwan yung mga punlang palay na yan, hindi pa kung kailan umulan, kung kailan uulan, tsaka mataniman yung ibang area. Nakakalungkot ba isipin na tayo magsasaka dito sa Pinas? Kami magsasaka sa Pinas, napakahirap talaga. Kasi nga, madalas ganyan nangyayari. Gumastos na kami nangutang na kami para sa aming patanim. Tapos walang kasiguraduhan. Kasi nga, magdepende kami sa tubig ulan. Kung kailan kami uulan gaya niyan, gagastos kami, magbaka sakali kami na magpatanim sa Lunes, wala pang ulan. Paano kung hindi uulanin? Diba? Nakagastos na kami, nakautang na kami ng panggastos. Tapos, ganyan ang mangyayari. Ganun ang literal na nangyayari dito sa amin. Yung mga ordinary magsasaka instead na giginhawa, lalong nalulubog sa utang dahil sa ganyang sitwasyon na walang kasiguraduan. Ang laki ng damage ko kung sakasakali na hindi uulan. Kasi sinugal ko na nga lang itong area na ito na mataniman, yung area na yan. Yung area na yan, isinugal ko na nga lang na mataniman yan. Pero, anong mangyayari niyan kung hindi ulanin? Diba? Sayang. Napakasayang talaga. Susugal ako sa patanim sa Lunes ng gagastos ako, pero hindi ko kasiguraduan kung uulanin ba taga kami dito o hindi. Pero sugal nga kailangan sumugal na ako, dahil nakasugal na ako, nakaumpisa na ako ng gasto, tapos hindi matanim. Meron nga kasabihan, magsabon ka na lamang, magsabon na lang, naligo ka naman, di magsabon na. Yan na ang ganyan nangyayari sa amin ngayon. Ayan, ready to punla na talaga yung palay namin. Punlang palay namin. Nakakahinayang ba? Nakakasakit sa dibdib ang pangyayari na ganito. Tingnan nyo naman itong palay, isang area na ito hanggang doon. Hindi pa yan na araro, gawa ng walang tubig. Yung area din yan pataas doon, hindi din na araro. Ang araro ko lang yung banda sa likod ng kahoy, punong kahoy na yan. At saka yung likod sa bahay, yun lang na araro ko, at saka ito.
Pero itong dalawang area na ito, bali tatlong area ang naararo ko eh. Itong tataniman sa Lunes, ito, tas yung likod sa kahoy na yan, tas yung malapit sa bahay, yun ang inaararo ko. Pero itong area, itong dalawang area, hindi. Dahil walang tubig. Kita mo. Bukas magpabunot ako ng punla. Ayan oh, tingnan nyo yung tataniman by Monday. Tapos sa Manila, sa Luzon, nagbabaha. Dito sa amin na kailangan namin tubig, walang tubig. Kaya gagastos naman kami ng crudo or gasolina para sa pump, water pump na magpababa ng tubig papunta rito. Mabuti sana kung madami din pundo na tubig yung impounding. Wala din. Kapiranggot lang din dahil sahod sa ulan lang naman din yun. Napundo lang sa impounding. Yun ang ibababa namin dito. Di ba? Malaking gastos, malaking abala. Kaya panghinatagan ng dibdib. Ganyang klases pagkasaka namin. Pero ganun pa man, lumalaban taga kami kahit sa ganyang sitwasyon. Wala kami magagawa eh. Dahil kabuhayan na namin yan. Sugal. Sumusugal kami kahit alam namin na walang kasiguraduan. Totoo yan mga idol. Mahirap ang isang ordinaryong magsasakan tulad ko. Naningkakay. Sa pang-araw-araw para mabuhay. Nangungutang para lang na nagbabaka sakali na makapaldo. Baka yun ang kinakatakot ko kasi noong nakarang medyo nakapaldo ako. Baka ngayon hindi. Pero nakaumpisa na ako ng gasto eh. Kaya ituloy na lang. Tuloy na lang yung ganong Diyos nang bahala. Sabayan lang namin ng sipag ng namin